Hello, magandang araw sa inyo. So, eto, panibagong video na naman tayo para sa ating patuloy na pag-aaral ng Microsoft Excel. So, inopen ko lang yung ating huling file na na-save, no? So, at this point, tapos na tayo dito sa mga basic ng Excel, no? Siyempre, hindi naman ganun kadaling matandaan yun. Understandable naman, ganun talaga. Basta kung meron kayong hindi maintindihan, panoorin nyo lang ulit yung mga video natin. And kung may question, pwede naman kayo magtanong through mga comments natin, ano? So, sige, mag-create lang tayo ng panibagong worksheet, no? So, click lang natin tong plus dito, new worksheet. Ayan, no? So, ngayon, sabi ko ito na tayo, pag-aaralan na natin yung talagang function ng Microsoft Excel, which is, ano pa ba? Pagko-compute, di ba? Lagay natin, sige, i-zoom in ko lang ha, dali. Siyempre, paano mo yung zoom in, control, tapos scroll, di ba? Okay, so ano ba ang mga ating mga ginagawa sa math, no? Addition, subtraction, multiplication, and division. Okay, yan yung mga basic natin na ginagawa. May mga basic na formula or function, no? Nitong ating Excel. So, syempre, addition, basic. 1 plus 1, diba? Minus 1. Oops. Ginagawa niyang date, no? Lagyan lang natin itong ituro ko sa inyo yan. 1 minus 1. So, iti-treat niya as text yung ating ginagawa. So, 1. Ang times natin hindi ano nangyari? Gumana. Ang ating multiplication, hindi x, okay? Hindi x, kundi yung asterisk natin. Okay? At yung divide natin, ay yung ating slash. Okay? Okay. So, sa ganyang itsura niya, hindi siya gumagana pa. Bakit? Siyempre, basta meron tayong computation, kailangan natin mag-start with an equal sign. Okay? So, equals 1 plus 1, doon siya gagana. So, equals 1 minus 1 equals 1 times 1 equals 1 slash 1. Okay. So, ayan. So, tapos na tayo. Okay na ba yan? Siyempre, ano lang yan. Practice pa lang. Umpisa lang tayo sa pinaka basic, no? So, ayan. So, paano nga ulit? Pag gagawa ng formula, kailangan mag-start tayo sa equal sign. So, yun yung magsasabi or yun yung magti-trigger kay Excel para gawin yung ating formula or anong tawag dito? I-execute yung ating formula. Okay? So, kailangan mag-start with an equal sign. Pag naglagay tayo nitong ating punctuation, tapos may equals tayo, syempre, hindi niya i-compute yan, no? Kasi sabi ko nga sa inyo before, kung natatandaan pa niyo, naglagay tayo ng punctuation doon sa simula ng ating anything na itatype natin sa isang cell. Iti-treat niya yun as text. Okay? So, kung gusto lang natin makita, halimbawa, yung formula, pero hindi natin gustong umandar or i-execute, gawin natin siyang as text. Okay? So, iti-treat siya ni Excel as a text file. Or text. Tama, text. Hindi text file, kundi text lang. Okay? As letters. Okay, so actually, aminin ko sa inyo, hindi ko alam kung anong treatment ni Excel pagdating sa kung anong inuuna niya kay addition, subtraction, multiplication, kay division. So, subukan natin, ha? So, 1 plus 2 minus 3 times 4 divided by 5.
So, tignan natin kung anong magiging sagot. So, 0.6 ang naging sagot niya. So, copyin lang natin itong ating formula para makita natin kung anong ginawa natin. Okay? So, ayan, equals 1 plus 2 minus 3 times 4 divided by 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Para basic lang tayo. At least makita natin yung difference, no? So, 1 plus 2, halimbawa, equals 1 plus 2. So, 3. Kung minus 3 natin, so, makita natin doon, hindi siya susundin ng Excel, ano? Or hindi na siya magagawa kasi kung 1 plus 2 equals 3 minus 3 equals 0. 0 times 4 equals 0, di ba? 0 times 4. 0 na yun. Eh, kung 0 divided by 4, 5, 0. So, hindi yun ang sinunod. So, hindi siya from left to right. Okay? So, ang sagot, 0.6, di ba? So, tingnan natin. Equals 4 over 5. 0.8. Equals. So, doon tayo sa 3 and 4, no? So, 3 times 0.8, 2.4. So, ang naiwan natin, 1 plus 2 minus 2.4. So, tingnan natin. Equals 1 plus 2, 3. So, minus 2.4 equals 3 minus 2.4 equals 0.6. Okay, so anong natutunan natin dito sa ginawa natin to, no? Hindi to kalokohan. Okay, so yan yung ating formula. So lumalabas dito na, or ito nagkataon lang na lumabas kagad yung ating gustong or yung ating sagot, no? Pero subukan natin. 2 minus 3 negative 1 equals negative 1 times 4 negative 4 equals negative 4 over 5 equals 0.8. So 1 plus equals 1 plus, so iba ang sagot, no? So ibig sabihin tama na yung unang assumption natin na inuna niya yung division then multiplication. So kung sasabihin natin yung priority, so first, second, third, fourth. So first priority or yung first na function na ginagawa niya is division. Okay? Then second, multiplication. Third, anong ginawa natin? Ito 4 over 5, 3 times 8, 1 plus 2. So addition. Then subtraction. Okay? So yan yung sinusunod na kumbaga hierarchy ni Excel sa pagko-compute or pag naggawa tayo, naglagay tayo ng formula na dire-diretso. So division, multiplication, addition, subtraction. So bakit nga ba hindi ko alam, no? Kasi hindi ako nagta-type ng ganyan sa Excel, no? Paano ko ginagawa yan? So halimbawa, ang gusto kong mangyari is yung same na nangyari kay Excel, no? I-prioritize natin yung division, multiplication, addition, then subtraction. So ang gagawin ko dyan, ita-type ko sa Excel
equals, so nakita nyo, naglagay lang ako ng punctuation para lang makita natin kung ano yung itatype ko at hindi niya i-compute. Okay? So, equals, so, ano pang ating formula? Copy lang muna natin para mabilis na lang. Ay, sorry. Copyin lang natin. So, ang ginagawa ko, so kung gusto natin mauna si division, ang gagawin ko, lalagyan ko ng parenthesis. Okay? So, ayan. So, ibig sabihin yan, ang unahin mo, yun nasa loob ng parenthesis. Pagkatapos ng parenthesis, is yung susunod naman, multiplication. So, lalagyan ko ulit ng parenthesis. So, kailangan laging meron tayong open at close parenthesis. Okay? So, tapos, meron pa tayong 1 plus 2 muna, no? So, lalagay ko rin sa loob ng parenthesis si 1 plus 2. Okay? So, ayan. Anong nangyari dun sa ating formula? So, ibig sabihin yan, ang gagawin nyo muna is 1 plus 2 equals 1 plus 2, no? Tapos, equals, ayan, 4 over 5 times 3, 2.4. So, equals 3 minus 2.4.6. So, yan yung ginagawa ko para kumbaga kung ano yung gusto kong maging priority ng computation. So, same thing, kung gusto kong iba yung i-prioritize niya, hindi niya sundin yung ating division, multiplication, addition, subtractions, no? Kung hindi ko gustong sundin niya yung ating formula na yan, so ang gagawin ko, halimbawa, gusto ko muna 2 minus 3, unahin ko si subtraction, no? Tapos, isusunod ko si addition, halimbawa, baliktarin natin yung yung pagkakasunod-sunod, no? So, nag-subtract muna ako, then nag-add ako, tapos, ma-multiply ako. Okay? Ayan. Tapos, saka ako magdi-divide. So, yan, ang ibig sabihin yan, so, ayan, nakita nyo, ang naka-priority, ito muna, subtract, then, i-add niya, then, i-multiply niya sa 4, saka niya i-divide sa 5. So, kapag yan, ginawa natin, tinype natin yung equation na yan, at ginawa natin, iniran natin yung equation, or, ayan. So, ang sagot, 0, no? Bakit naging 0? Kasi nga, equals 2 minus 3 equals negative 1. Tapos, addition equals 1 plus negative 1. So, ibig sabihin nun, 1 minus 1, no? So, nakita nyo, nag-reference ako dun sa, dun sa cell, imbis na itatype ko, tinatype ko kung saan siya nanggaling, no? So, 0. So, 0 times 4 equals 0, no? Equals 0 times 4 equals 0. So, syempre, 0 divided by 5 is 0. Okay? So, yung ating parenthesis, yun yung nagsasabi kung ano yung ating priority na i-compute niya. No? So, pwede rin namang ibahin pa rin natin. So, halimbawa, type tayo ng panibago. Ito yung ating equation ulit. Copyhin lang natin dito. Okay, so, pero this time, ang gusto natin mangyari is multiply muna. Multiply. Then, ano ba? So, syempre, mag-add din tayo. Multiply, then mag-add bago magsa-subtract or sige, bago magsa-subtract then divide. So, pag yan, tignan natin kung ano magiging sagot natin, ano? So, tanggalin lang natin ulit ito.
Okay, ang sagot natin is 1.8, no? So same ng, kung mapansin nyo, same ng ating equation, same yung pagkakasunod-sunod, pero ang nagbabago yung positioning ng ating parenthesis. So kasi yun nga ang tinuturo ko sa inyo, aside from etong basic na mga functions nito, is kung paano, at etong yung kanyang priority talaga, no? Pwede tayo mag-set ng sarili nating priorities. Okay, so ito, nauna yung, kunyari, so, pag naka-parenthesis tayong ganyan, ibig sabihin, ipaprioritize niya muna yung mga nasa loob ng parenthesis niya. So, i-prioritize niya muna equals 1 plus 2. So, di ba? 1 plus 2. Then, prioritize niya rin 3 times 4. Di ba? Tapos, saka siya magsasubtract equals 3 minus 12. So, negative 9 equals negative 9 divided by 5. So, equals 1.8. So, ayan malinaw na, no? Ang first, ang unang-unang priority, ang default priority ng Excel is division, multiplication, addition, and then subtraction. No? Kapag wala tayong ginawang paraan para mag-iba yung kanyang default, so yan yung pagkakasunod-sunod na gagawin niya, no? So ito yung nakita nating sagot, no? Pero pag gumamit tayo ng parenthesis, pwede nating palitan yung priority ng, or yung pagkakasunod-sunod na gagawin na para mag-execute yung ating formula. Okay, so ayan, nakita nyo. So imbis na division, multiplication, addition, subtraction, nag-subtract muna tayo, then addition, then multiplication, and then division. Okay, so I think okay na muna yan, maiksing lesson lang muna, no? Pero ito, napaka importante nito, lalo na kapag marami na yung ginagawa ninyo na mga formula. Okay, kasi dan nakasalalay yung tamang kalalabasan ng formula natin. Kung nakalimutan natin yung parenthesis, or kung nagkamali tayo ng paglalagay ng parenthesis, then definitely sira na yung ating formula. Okay, so bantayan natin yung mga ganyang kumbaga rules ng Excel. Okay, so thank you. Save ko tong file na to. I-share ko na lang ulit kasama ng video natin, no? So sana may natutunan kayo, and siguro tune in na lang for more videos natin, ano? So sana mag-subscribe kayo at panoorin niyo yung mga videos natin. Okay, thank you.